Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito na naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol na sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ipapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang sabihin natin dun sa ating katabi, God bless you. God bless you. Yan. Paano natin gustong tumanda? Paano natin gustong tumanda? May plano po ba kayo sa pagtanda ninyo? Sa Ebanghelyo, may 2 tao po ang sumalubong sa banal na mag-anak. Kay Maria, kay Jose, at ang sanggol na si Jesus. Ayon sa kautusan, 40 days after isilang, pagkatapos isilang ang panganay na lalaki, ito ay dadalhin sa templo. Kaya ang araw pong ito, 40 araw na po mula nung Pasko. At pagdadala kay Jesus, sa sanggol na si Jesus sa templo, naroroon ang 2 banal na tao na may edad na. Si Simeon at si Ana. Parehong may edad na. At ito ang sinasabi natin na uri ng pagtanda na sana ay pinapangarap nating lahat. Pinapangarap nating lahat na marating. Ano ibig kong sabihin? Sana dumating tayo sa punto ng buhay natin na sa pagtanda natin, darating yung sandali na sasabihin natin, Lord, pwede mo na akong kunin. Pwede na po akong mamatay, Lord. Mapayapa na po aking kalooban, maayos na po ang aking mga anak, at ako na po ay handa nang humarap sa inyo. Di ba ang sarap ng ganon? Hindi ko alam, kung ako hindi ko kaya, hindi ko masasabi, no? Pero ito yung isang bagay na sana pinapangarap natin na dumating sa ating buhay. Yung punto na masasabi mo ng buong katapatan, Lord, Panginoon, handa na po ako, pwede niyo na po akong kunin. Malaya niyo na po akong kunin. Napaka-peaceful nun. Alam niyo, ang una kong narinig ng ganyan, sarili kong nanay. Dumating ang punto, bago mamatay si nanay, narinig ko na siya yan. Sabi niya doon sa pamangking ko, tinawag niya, ipagtahi mo ako ng aking isusuot sa aking himlayan. Nagulat ako noon. Sa loob-loob ko, huwag ka naman magmadali. Hindi pa ako handa. Pero siya handa na. No, ilang beses na sinasabi niya sa akin, huwag mo na akong regaluhan yan. Huwag mo na akong ibili. Iiwan ko din yan. Hindi ko na rin magagamit yan. Yung mga ganun ba na damang-dama mo na handang-handa na siya. Na damang-dama mo payapa na siya. Di ba yun ang napakasarap sana sa lahat sa atin na dumating tayong ganoon. Hindi ba yung, Lord, wag muna, biglang patay. Di ba? O kaya hindi ka nakapagsalita, patay. Diba? Ang masarap yung dumating ang punto natin, sa sandaling ito, nasasabihin mo, Lord, okay na po ako. Maayos na po yung aking pamilya. Maayos na aking mga anak. Handa na po ako. Kunin niyo na po ako. Masaya. Walang pait. No? Walang galit kung hindi mapayapa na kalooban. At alam po ninyo, paano na natin mararating yon? Paano mararating? Nagbigay ang Ebanghelyo sa araw na ito ng tip. Tip. Pwede nating gawin. Ito ay makikita po natin sa huling-huli ng Ebanghelyo. Ano ba nakasaad doon sa huling-huling bahagi ng Ebanghelyo? Ang sabi doon, umuwi na yung mag-anak sa Nazaret at ito ang sabi, ang bata, si Jesus, ang bata ay lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. 3 bagay po ang inaanyayahan o ang iniaalok sa atin ng Panginoon
isang buhay na malakas. Ano ibig sabihin po dito? Na tayo ay magiging malusog. May kakayahan na gawin yung ating mga tungkulin, ang ating mga responsibilidad. Ang isang daan patungo sa katandaan, ingatan natin yung ating kalusugan. Nang sa gayon, maisasakatuparan natin yung ating mga tungkulin. Masaya nating maitataguyod ng pamilya, masaya nating matutulungan yung ating pamayanan, o pauunlarin yung ating bayan. Malakas. Pangalawa, ano sabi dito? Marunong. Marunong. Ano ba ibig sabihin ng marunong kapag ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos? Ang marunong po, ibig sabihin po niyan, hindi ka lang malusog. Kung hindi, batid mo ang pananampalataya mo. Kilala mo ang Diyos, batid mo ang iyong pananampalataya, batid mo at maliwanag sa iyo ang iyong katikismo, alam mo kung bakit ka nagsisimba, alam mo kung bakit ka nagro-rosaryo, alam mo kung bakit ka tumutulong, alam mo kung bakit ka nagkakawang gawa, alam mo kung bakit ka nagtitirig ng kandila, alam mo kung ano ginagawa mo. Marunong ka, alam mo. Ang tunay na karunungan ay ang makilala ang Diyos. Hindi ka lang malakas, hindi ka lang marunong. Ano ikatlo? Kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kalugod-lugod. Yun po siguro ang isa sa mga importante. Hindi ka mamumuhay dahil gusto mo lang magpasikat, magpahanga. Hindi ka namumuhay hindi dahil merong kang inaasahan na dapat tuparin mo yung expectations ng iba. May ganun po na what we are doing in our lives is just to meet the expectations of people. Ganun Gusto mong meron kang patunayan, ayaw mong mabigo yung mga tao. So ikaw pressured ka, toxic ka, stress ka. Bakit? You keep on pleasing people. Yung buhay mo, yung kilos mo, yung gawa mo, gusto mo lagi na you please people. You post things on your social media na ayaw mong maiba. So kahit mali, ipopost mo. Why? Because you want to please people. And no ever bashing. No ever criticism. Yun ang buhay mo. Na at takot ka sa kritisismo. Kahit kinakailangan mong ipahayag ang katotohanan, kahit kailangan mong ipahayag ang kung ano yung tama at mabuti, hindi mo gagawin. Bakit? Takot ka sa kritisismo. No. Kung mamumuhay tayo, kailangan po ang una at nag-iisa nating pinasisiya at binibigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Ang loyalty natin sa Diyos. Kamuhian ka man ng mundo, ang mahalaga, ang Diyos ay kalugod-lugod sa iyo. 3 bagay po, 3 ways and 3 steps on moving forward towards that life, the end of our lives, our aged life, na handa na tayong pumunta sa Panginoon. 3 bagay on moving forward. Number 1, magandang kalusugan para maisakatuparan ng ating mga pananagutan. Pangalawa, karunungan. Kailangan makilala natin ang ating pananampalataya, lalo't higit makilala natin ng malawakan at malaliman ang ating Diyos. At ikatlo, ang pinaka-punot dulo ng lahat ng ating ginagawa at sinasabi ay para bigyan ng kaluguran ang Diyos na siya ang tunay at nag-iisa nating
binibigyan ng kasiyahan at hindi ang mundo.